Hindi lang sa mga politiko nabunton ang galit ng sambayanan, bunsod ng mga naisiwalat na mga maanumalyang flood control projects. Pati sa mga empleyado ng DPWH o ng Department of Public Works and Highways. Sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor. Pansamantala nga munang sinuspinde ang pagsusuot nila ng uniforme. Ang iniisip kasi ng iba, dekada nang nangyayari ang korupsyon sa kanilang tanggapan. Posibleng totoo, pero hindi ibig sabihin na lahat sila kurakot. Marami po dito, higit na kararami, matitinong empleyado ng DPWH. Patunay rito ang tatay ni Bea na engineer sa DPWH noon pang dekada 90. My dad was a civil engineer at DPWH. He loved his job, building roads and bridges, helping the community. They asked him to sign a project na hindi naman existing. He refused. Pero ang nangyari sa kanya matapos yon, nagpayanig sa kanilang pamilya. And after that, he lost his job. Life got hard, wala nang extra, minsan kulang pa. Sa panahong laganap ang katiwalian, Magkanong pera yung inabot mo? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. hanggang saan ka tatayo para sa tama kung ang kapalit kinabukasan ng iyong pamilya. Dito sa bayan ng Bamban sa Tarlac, nakatira ang pamilya ni Renato. Taong 1996, naging Engineer 2 sa DPWH Region 3 Office. Ako po ay na-assign sa mga projects na river channeling, mga construction of dikes. Ang akin pong gawain, i-monitor, tignan yung quality, mahal ko ang trabaho ko. Dahil sa kanyang trabaho, nabigyan niya raw ng maginhawang buhay ang kanyang misis na si Marilyn at ang 4 nilang mga anak. Nabibili yung mga simpleng gustong mabili, nakakapamasyal. Ang aking mga anak, nakakapag-aral sa private school. Hatid sundo niya kami sa school. Lagi rin daw nilang napagsasaluhan ang paborito nilang ulam. Ang paborito ko pa namang lutuin, sinigang eh. Nabibili ko yung mga sahog na yan. Masaya man si Renato sa kanyang trabaho. Noon pa man, naging saksi na raw siya sa kabuktutan sa kanilang opisina. Matagal na siguro, nandun na yun. May katiwalian na. Hindi po lahat. Mababait po ang mga kasama ko. May ilang grupo lang na nagkaroon ng interest. Bakit sila gumawa ng katiwalian? Hanggang siya na raw mismo ang nilapitan ng tukso. Ito ay nang may pinapirmahang dokumento kay Renato para sa mga gagamiting materyales sa isang proyekto na napansin niyang may kahina-hinala. Yung project nagkakahalaga ng 15 million. Nakita ko dinadagdagan nila. Nireview ko yung mga item na naka-jack up. Nasa mga 5 million pa lang na gano'n na kokobrahin nila. May mga pangako sila. Kami nang bahala sa iyo, sir. Hindi pa rin ako nagpatinag. Kung ano lang yung totoo dapat, yun lang ilalagay. Bilang isang inhinyero, ano siya? Kung ano yung accomplishment mo, yan ang pipirma niya. Bait yan. Walang nagreklamo eh. Lahat gusto nga siya eh. Ilang araw lang, inalis na ako bilang resident engineer. Nabalitaan ko na lang, iba na pala yung nakapwesto. Pero alam ni engineer na may ibang dahilan kaya siya tinanggal sa posisyon. Dahil lang sa hindi niya pagpayag na pumirma sa tingin niya maanumalyang proyekto. Tinanggap na lang namin. Nanghinayang lang ako dahil maganda ang trabaho ko. Nag-adjust ang aming lifestyle. Naranasan ko yung downfall sa kahirapan. Naranasan din namin yung may transfer yung mga bata sa public school na dating nasa private school. Nabawasan yung baon ko. Nung nagtatrabaho siya, 10 pesos whole day. Tapos nung nawalan siya ng trabaho, naging 5 pesos. Dumating sa point na bibili kami ng isang pack ng noodles, dadagdagan ng tubig para lang magkasya sa amin. Imagine niyo na lang na sinigang niya, sabi ko sa aking mga anak. Naawa ko sa kanila. Mas lalo pa raw silang nalugmok ng ang kanyang mga anak, sunod-sunod na naospital. Yung bunso at saka yung pangalawang bunso ko, nagkasakit sila nun dengue and typhoid fever magkasabay. Yung bunso kong anak na lalaki, muntik na po siya talagang mamatay. Sumigaw talaga ako.
Lord, wag mong kukunin yung anak ko. Wag po ngayon. Wag, please. Pati mga pera sa bangko, nawala lahat. Nakautang kami. Napilitan din daw ang mag-asawa na magbenta ng mga naipundar nilang gamit. Yung TV, yung ref, lahat na. Halos na zero kami noon. Ang prayer namin, sana, Lord, dumating ka na. Kunin mo na kami para yung nararanasan namin ngayon, di na namin maranasan. Aminado si Renato, sa panahong yon, napaisip siya kung dapat bang pinirmahan na lang niya ang mga dokumento sa DPWH para sana hindi na sila naghirap ng ganoon. Naisip ko rin yun. Pero nanindigan ako. Wala akong pinagsisisihan. Ang gusto kong ipakain sa aking pamilya ay yun ang galing sa tama. Nung mga sandaling yon, ibinuhos daw ni Renato ang kanyang oras sa simbahan. Dumating ang araw, naging pastor talaga ako. Napakasarap magbahagi sa salita ng Panginoon. Pero kinailangan niya raw ulit kumayod nung magkolehiyo na ang kanyang mga anak. Tinanong ako ng aking panganay, Tay, meron ba akong pag-asa mag-aaral? Hanggang sa tila sinagot daw ng langit ang kanyang mga dalangin. May kaibigan ako na may comparison project manager. Kailangan niya ng engineer. Nag-try ako na mag-apply. Natanggap naman ako. Ang sinibak na DPWH engineer dahil tumangging sumali sa katiwalian, naging inhinyero ulit sa pagkakataong ito sa isa namang pribadong kumpanya. Naging project engineer din ako. Nakatulong po ng malaki yon. Yung aking goal ay natupad na makapag-aral lang at makapagtrabaho ang aking mga anak. Si Bea nakapagtapos ng psychology at isa na ngayong musician. Si Sam sumunod sa yapak ng kanyang ama. Isa na rin ngayong lisensyadong civil engineer. Si Irene, graduate ng kursong Information Technology. Habang si Camille, isa ng arkitekto. At hindi lang daw sila ang napagtapos ni Renato. Umabol pa nga ang misis ko na mag-aral din ng education. Sobrang proud ko sa tatay ko kasi nanindigan siya sa tama. Sobrang grateful ko sa aking ama. Pinalaki niya kaming may takot sa Diyos. At sa mga issue na kinasasangkutan ngayon ng DPWH, si Bea ibinahagi online ang kwento ng kanyang ama. My dad was a civil engineer at DPWH. They asked him to sign a project na hindi naman existing. He refused. After that, he lost his job. Life got hard, but he never regretted it. We are proud of you, tatay. Bilang pagpupugay sa katapatan ng kanilang tatay Renato, ngayon lang po kami magkakasama ulit ng pamilya, kaya pinaghandaan namin na ipagluto ng paboritong ulam ni tatay. Ito po ay yung sinigang na baboy. Tay, ito na po yung favorite niyong ulam. ang kanyang mga anak naghanda ng isang simpleng salo-salo. Ako'y masaya dahil kapiling ko ang aking buong pamilya. Ang magkakapatid may mensahe rin para sa kanilang ama. Mahal naming tatay, gusto po naming ipahayag sa inyong harapan na kami ay lubos na proud sa inyo. Sa bawat pagsubok at hirap ng buhay, ipinakita ninyo sa amin ang tunay na kahulugan ng katatagan at kabutihan. Tay, wala man po kayong naipundar na milyon, magagarang bahay o sasakyan, ibinigay naman ninyo sa amin ng higit pa sa lahat ng iyon. Ang pagpapalaki na may mabuting prinsipyo, integridad at pananampalataya kay Kristo. Yun po ang kayamanang walang kapantay. Hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang pagkakaroon ng isang tatay na katulad ninyo. Walang hanggang pasasalamat sa Diyos ang nasa puso namin dahil kayo ang aming tatay. Mahal na mahal po namin kayo, Tay. Ma. Tears of joy to ay pinagkalob ng Panginoon Diyos ang aking panalangin. Ang aking mga anak ay lumaki na may paggalang sa Kanya. Napalibutan man ng mga katiwalian, mas pinili ni Renato na ibuwis ang kanyang kabuhayan, ngunit hindi ang kanyang dangal.
ipinakita niya na mas mahalaga ang malinis na pangalan kesa sa marangyang buhay na nagmula naman sa kasakiman. Sana dumami pa ang mga katulad niya, mga Pilipinong handang tumindig para ipagtanggol ang tama at ipamana ang kahalagahan ng katapatan. Ang katapatan sa trabaho ay katapatan mo na rin sa iyong pamilya. Dahil doon kayo kukulahat ng ikabubuhay ninyo. Ang katapatan po, kailanman ay hindi ito nabibili ng salapi. Hepe, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ako. Verbalan, mata ng pusa, tapos takpak ng paniki. Ito, tapos makakalis na po. Let us pray.